Pag-uusapan natin ngayon ang isang napakabigat na tanong mula sa aklat ng pahayag. Sa gitna ng isa sa mga pinakatanyag na salot, sino nga ba ang talagang ligtas? Tara, pasukin na natin yan. Alam nyo, inilalarawan sa kasulatan ng isang grabe, nakakakilabot na salot. Pero at the same time, may binabanggit din na isang espesyal na seal o selyo ng proteksyon. Ang tanong na lang talaga, para kanino ba ang selyong yan? So, para masundan natin ng maayos, heto ang gagawin natin. Una, titingnan natin kung ano ba tong paparating na salot. Tapos, ano nga ba yung selyo ng Diyos? Pagkatapos niyan, dadaan tayo sa dalawang pananaw. Yung isa, nagsasabing pati mga banal ay magdudurusa at yung isa naman, protektado sila. At sa dulo, titimbangin natin yung dalawa. Game? Okay, simulan natin sa una, ang paparating na salot. Kailan ba ito mangyayari sa timeline ng mga huling araw ayon sa ating source? Ayan, so napakakilinaw ng pagkakasunod-sunod, no? Una, may mangyayaring pagtatatak sa isang grupo ng tao, yung 144,000. Pagkatapos niyan, doon napapasok yung 5 buwang salot ng mga balang. At pagkatapos pa noon, doon palang ipapatupad yung marka ng halimaw, yung 666. So may sequence talaga. At ito yung talagang, wow, sinasabi mismo sa pahayag 9:4 na may utos sa kanila wag sakta ng damo kundi yung mga taong walang selyo ng Diyos. So very specific, di ba? Hindi ito random na salot. Itong selyo na to, ito yung susi sa lahat. Okay, so kung yung selyo pala ang susi, ano ba talaga itong selyo ng Diyos? Kailangan nating intindihin to para mag-gets natin yung dalawang panig ng debate. Well, in principle, ang selyo o inchim, yan yung Korean term na ginagamit sa source natin, ay yung akto ng pagtanggap sa banal na espiritu. Basically, ito yung marka na nagsasabing, hey, pag-aari ka ng Diyos. At dito na nagiging medyo komplikado pero sobrang interesante. Kasi ayon sa source, may dalawang klase pala ng pagtatatak. Mayroong unang ulan o Ironbi sa Koreano. Ito daw yung para sa lahat ng saints tulad ni na Pedro at Pablo noon. Pero mayroon ding huling ulan o Nejonbi na isang espesyal na pagpapasad ng espiritu para lang daw sa 144,000. So eto na yung tanong, di ba? Yung salot ba ay para sa lahat maliban doon sa may special na huling ulan? O kahit yung unang ulan lang ang natanggap mo, protektado ka pa rin? Dito mismo nag-uumpisa yung debate. So, tingnan natin yung unang side. Okay, view number 1. Ang pananaw na ito sinasabing yung mga banal magdurusa rin sila. Para sa kanila, ito ay isang pagsubok ng pananampalataya. Ibig sabihin, kung hindi ka kasama sa 144,000, mararanasan mo yung 5 buwang pagpapahirap. Ang argumento nila? Simple lang. Yung selyo na binabanggit sa pahayag 9 ay para lang daw talaga sa 144,000. Bakit? Dahil yung timing sa Biblia, isinunod agad yung salot pagkatapos itatak yung 144,000. So ang dating, parang sila lang talaga yung may special pass, ika nga. At ito yung tanong nila. Bakit pa kailangang i-highlight yung mga may selyo kung sa huli, lahat naman pala ng mananampalataya ay safe? Diba? Parang nawawala ng punto yung pagiging espesyal ng 144,000 kung ganun. Pero, eto yung napaka-importanting linawin sa pananaw na to. Para sa kanila, yung pagdurusa ay hindi parusa. Hindi ito dahil nawala yung salvation mo. Isa itong kinakailangang pagsubok o yondan sa Koreano. Isipin nyo parang training yan para palakasin ka, para pagdating ng marka ng halimaw, handa kang tumanggi. Paano naman yung ibang mga talata na parang nagsasabing may proteksyon? Well, ayon sa view na to, out of context daw yon. Halimbawa, yung proteksyon sa langis at alak, para daw yon sa taggutom, hindi sa salot ng balang. At yung pagsukat sa templo, nangyari daw yon pagkatapos na ng salot. So, iba raw yung usapan. Okay, punta naman tayo sa kabilang side. View number 2. Protektado ang lahat ng banal. Ito naman yung paniniwalang ang pananggalang ng Diyos ay para sa lahat ng tunay na mananampalataya. Ang argumento naman dito, lahat ng anyo ng banal na espiritu ay isang selyo. Ibig sabihin, kahit yung unang ulan pa lang ang natanggap mo, valid na selyo na yan. At dahil yung utos ay wag saktan ang sinumang may selyo, edi kasama dapat lahat. Sabi nga nila, napaka-general ng utos. Huwag saktan ang sinumang may selyo ng Diyos. Hindi sinabing, yung may selyo lang ng huling ulan.
Ang utos ay pangkalahatan, hindi specific sa isang grupo lang. So para sa kanila, case closed. At hindi lang yan, sinasabi rin nila na may ebidensya na sa ibang bahagi ng kasulatan. Bago pa man daw ibigay yung huling ulan, pinapakita na ng Diyos na pinoprotektahan niya ang mga tapat. Halimbawa, doon sa ikatlong selyo, inuutos na wag saktan yung langis at alak na para sa kanila ay simbolo ng mga mananampalataya. At take note, nangyari to bago pa man ma-mention ang 144,000. May isa pa silang punto, yung konsepto ng spiritual location. Ang idea, yung mga sumasamba sa loob ng templo, spiritually speaking, sila yung protektado. Samantalang yung salot, para lang yun sa mga nasa labas. Pati yung pangako ni Jesus sa pahayag 3:10 na iingatan ng mga tapat sa oras ng pagsubok, sinasabi nilang dito raw yun nag-a-apply. Ayan, so nakita natin yung dalawang panig. Magkaiba, pero parehong may basehan. Ngayon, subukan natin pagtimbangin yung dalawang perspektibong ito. Okay, para mas madali, i-breakdown natin side by side. Sa view 1, yung nagsasabing magdudurusa ang mga banal, ang selyo ay exclusive lang para sa 144,000. Ang pagdurusa, isang pagsubok para palakasin ka. Sa kabilang banda, sa view 2, yung protektado, ang selyo ay para sa lahat ng mananampalataya at ang pagdurusa ay isang salot na para lang talaga sa mga walang selyo. Yung isa, nakatingin sa specific na text sa pahayag 7, yung isa sa general command sa pahayag 9. So ang isang pananaw, tinitingnan ng paghihirap bilang isang tool, isang kasangkapan para maging mas dalisay ang pananampalataya, habang yung isa naman, tinitingnan ng proteksyon bilang isang pangako na hindi dapat mabali. Ang tanong, ang pagsubok ba sa huling araw ay apoy na nagpapadalisay o pader na nagsasanggalang? Ang totoo, hindi nagbibigay ng isang final absolute na sagot yung source material. Ang iniiwan nito sa atin ay isang mas malalim na tanong para sa sarili nating pananampalataya. Ano ba talaga ang papel ng paghihirap sa buhay natin? Ito ba ay isang pagsubok na kailangan nating pagdaanan para tumibay? O isa itong bagay na dapat tayong iligtas mula rito? Ang takeaway dito ay hindi yung sagot, kundi yung pag-unawa na napakakomplikado pala talaga ng usapin tungkol sa proteksyon ng Diyos.